Narinig mo na ba ang tungkol sa nakakaintrigang umaapoy na bunga na maaari mo ngang sindihan at gawing alternatibong lampara? At siguradong ito na nga ang solusyon sa nagmamahal na gasolina. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating kilalanin ang kakaibang punong ito at ang mga tinataglay nitong bunga na kung tawagin ay abkel. Saan nga kaya ito nakukuha at ano-ano nga ang mga pambihira nitong maaaring gamit na maaaring hindi mo inakala. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang abkel o Petisporum resiniferum ay kilala rin sa bansag na apisang, hanga, resin chestwood, kerosene tree, at petroleum nut. Nakatutuwang isipin na dito lamang pala sa atin sa Pilipinas at sa Malaysia matatagpuan ang pambihirang punong ito ng petroleum nut. Partikular na nga sa palibot ng Bulkang Mayon, sa Benguet, Catanduanes at Mindanao. Ang puno ng abkel ay nagtataglay ng mga puting mahalimuyak na bulaklak at halos hugis piling berdeng bunga na nagiging dilaw at orange kapag hinog na. Espesyal ang hanga o petroleum tree sapagkat umaapoy nga ang mga tinataglay nitong bunga, hinog man o hilaw. Ang bunga nito ay nagtataglay ng 46% na gasoline type components kagaya ng heptane at dihydroterpene. At mas maapoy pa nga kesa sa bunga ng tuba-tuba na italang maaari ngang makalikom ng 320 litro ng gasolina mula sa 6 na punong abkel sa loob ng isang taon, na noon ngang panahon ng mga Hapon ay ginagamit na pala nilang fuel o gasolina para sa mga tangke. Umaapaw sa katas o sa oil ang bawat bunga ng petroleum nut na maaari mo ngang gamiting alternatibong ilaw o lampara sa mga probinsya. Isinasangkap din ito sa paggawa ng pintura, varnish at gayon din sa mga pabango dahil sa malakas nitong amoy na maihahalin tulad nga sa gasolina. Subalit maliban pa sa mga nabanggit nating pakinabang nito, ay mahusay rin itong magagamit bilang medisina. Ang langis nga na nagmula sa bunga nito at iprenoseso ay mainam palang panghaplas at maaaring makaalis ng sakit ng kasukasuan, sakit ng likod, sakit ng kamay at binti, gayon din sa ilang sakit sa balat kagaya ng allergies, eczema, heat rash, ringworm at iba pa. Maaari din itong gamitin sa mayroong masakit na sentido, sikmura, sipon, ubo at pati na rin sa mayroong arthritis, varicose vein o rheuma. Kaya naman nakaka-proud talaga na may ganito palang klase ng puno at umaapoy na bunga ang sa Pilipinas lamang makikita. At sa nagmamahal ngang presyo ng gasolina ngayon, ay sana ito na nga ang mapag-aralan pa at magamit bilang alternatibong gasolina. Isang kapaki-pakinabang na puno at bunga at isa ring mahusay na medisina. Ikaw, nakakita ka na ba nito o nakagamit ng oil extract buhat sa bunga ng abkel o petroleum nut? Mga halamang gumagalaw, halamang sumasayaw, halamang kumakain ng mga insekto, at minsan ay may halaman ding sumasabog. Ngunit narinig mo na ba ang halamang gumagaya?
o nanggagaya? Dahil meron palang isang halamang ganito at iyan ang ating pag-uusapan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig ka sa mga kakaibang kaalaman at mga bago sa pandinig, ang videong ito ay para sa iyo. Pagmasdang mabuti ang mga dahong ito. Ito, at ito pa. At aakalain mo ba na iisa lamang pala ang puno na nagmamayari sa mga dahong ito? Ito ang halamang Bukilia trifoliolata o tinatawag ding pilpil, Vukicilio at Vuki Blanco na kilalang tumutubo sa mga kagubatan sa Chile. Ang halamang ito nga ay isang klase ng baging, gumagapang sa lupa, sa mga pader, at sa iba pang mga puno. Subalit espesyal ang halamang ito o ang baging na ito at nagtataglay ng mga kakaibang kakayahan na gumaya nga ng mga dahon ng kung ano-anumang mga klase ng puno na kanyang magagapangan. Ang pinakamaliit nga nitong dahon ay kayang lumaki ng hanggang 10 ulit pa para lamang magaya nito ang mga puno at dahon sa paligid. Kung sakali naman na pabilog o pahaba ang dahon, ay makakaya pa rin niya na gayahin ang mga ito. At minsan nga, kung may tinik ang ibang mga dahon, ay kayang-kaya rin niyang magaya ito. Kaya nga sadyang nakabibilib ang halamang Bukilia trifoliolata, na minsan nga ay hindi na kinakailangang madikit pa sa mga gagayahing dahon. Basta malapit lamang siya sa mga ito, ay siguradong kaya niyang makopya ang mga dahon nito. At ang kakayahan nga niyang ito ay tinatawag na mimetic polymorphism. Ginagawa nila ang panggagayang ito upang makaiwas sa mga hayop sa gubat na kumakain ng mga halaman. Ang misteryo nga sa mga dahon ng Bukilia trifoliolata ay pinag-aaralang mabuti ng dalawang mananaliksik na si Ernesto Gianol at Fernando Carazo Ura, at kanilang nadiskubre na ang isang puno ng Bukilia ay kayang gumaya ng 12 iba't iba pang mga dahon ng puno na nalalapit sa kanya sa iba-iba nitong anggulo, kapal ng dahon, haba, lapad at pati na nga ang kulay ng mga dahon nito. Ang halamang Bukilia nga ay pinaniniwalaang isang sagradong halaman at kasama ngang ginagamit sa ibang mga ritual sa ilang panig ng Chile. Mainam din itong ginagamit bilang halamang gamot. Magagamit din ito sa agrikultura bilang panlaban sa ilang mga damo na umaagaw sa sustansya ng mga pananim. O hindi ba't nakamamangha ang ganitong klase ng halaman na may kakayahang mag-adapt sa ating pabago-bagong kapaligiran sa paglipas ng panahon? Ikaw, mayroon ka rin bang kakaibang tanim na halaman sa inyong bakuran na may kakaibang talento? Isang halaman may kakayahang sumayaw sa saliw ng tugtugin. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin ang natatanging halaman na isa ring houseplant na may kakayahang sumayaw sa saliw ng tugtugin. Bawat halaman ay may kanya-kanyang gamit o dulot sa ating mga tao. Habang ang ilan ay nagsisilbing sangkap sa mga gamot at medisina, ang ilan naman ay nagbibigay ng ganda at kulay sa ating mga tahanan. Subalit may isang uri pala ng halaman na may kakayahang magbigay ng aliw at ito ay espesyal niyang kakayahan. Kilalanin ang Caudareucalix motorius na kilala rin sa mga katawagang telegraph plant, dancing plant at semaphore plant.
Ang halamang damong ito ay karaniwang tumutubo sa mga tropikal na bansa dito sa Asya. Isang halaman na gumagalaw na gaya ng makahiya o Mimosa pudica at Venus flytrap. Ang halamang ito ay mayroong maliliit na mga kulay lilang mga mumunting bulaklak at mayroong mga palapad na dahon na sumusunod nga sa sikat ng araw. Ang bawat dahon nito ay mayroon pang mas maliliit na dahon sa tangkay nito na gumagalaw nga sa saliw ng musika, mga vibrations o yabag sa paligid. Ang mga mumunting dahong ito ang siyang unang humaharap sa direksyon ng araw, kaya patuloy itong gumagalaw at sinusundan ng mas malaki pa nitong dahon. May mga nagsasabi na ang ilang dahilan kung bakit gumagalaw o sumasayaw ang mga dahon nito ay upang itaboy ang mga posibleng mga insekto o hayop na gustong kainin ang dahon nito. At ang iba naman ay nagsasabi na ginagaya nito o minimimik ang animoy lumilipad na paru-paro upang hindi na nga magtangkang mangitlog ang mga paru-paro sa dahon nito. Ang halaman ding ito ay naisama nga sa isang artikulo na isinulat noon ni Charles Darwin na may titulong The Power of Movements in Plants noong 1880. Dahil sa paggalaw at paulit-ulit na pagsasayaw ng dahon nito, mainam na gawing palamuti at display ang halamang ito, mapasa garden man o sa loob ng ating mga tahanan. At dagdag pa rito, ang mga dahon at katawan pala ng halamang ito ay mainam na pagkunan ng tryptamine o alkaloids na ginagamit bilang entheogen na gamot upang ang isang tao ay ma-inspired at magkaroon ng intense emotion o feelings na kadalasan ngang gamit sa mga relihiyosong ritual. Nais mo rin ba ng ganitong halaman na sumasayaw sa saliw ng anumang tugtugin, mapapop man yan o slow rock? Nakaka-amaze, di ba? Marami ng klase ng mga kakaibang halaman ang ating naitampok at natuklasan sa channel na ito. Mga kakaibang halaman, kakaibang mga gamit nito at pakinabang. Halamang sumasayaw, halamang sumasabog, at marami pang iba. Subalit narinig mo na ba ang tungkol sa natatanging halaman na kumakain daw ng metal? Opo, halamang dito lamang sa atin sa Pilipinas matatagpuan at maaaring nakakakita ka na nga nito, subalit hindi mo lamang alam. Kaya kung mahilig ka sa mga bagay at kakaibang kaalaman na kapupulutan ng aral, ang videong ito ay para sa inyo. Carmen Copper Mine, Mulave Project, Masbate Mine, at Marcopper Mining. Ilan lamang ito sa patunay na maraming mamiminang mineral dito sa atin sa Pilipinas. Subalit kapalit ng mga pagmiminang ito ay ang pagkasira naman at pagkakontamina ng mga lupang nasasakupan nito. Sa mahabang panahon nga ay hindi ito maaaring maggamit o mapakinabangan. Karaniwang dahilan nito ay ang pagkakaroon ng mga metal o mga residue buhat sa mga pagmimina. Subalit kamakailan lamang taong 2014 nang madiskubre ng ilang mga Pilipinong sayantipiko ang isang uri ng halaman na may kakayahan palang sumipsip ng mga partikular na metal gaya ng nickel sa tinutubuan nitong lupa at naiipon nila ito sa kanilang mga dahon. Ito ang halamang Rhinorrhea niculifera. Sa buong mundo nga ay bibihira lamang ang mga uri ng halaman na may ganitong kakayahan. Ayon sa pananaliksik ni Dr. Marilyn Quemado, ang halamang ito ay nadiskubreng tumutubo sa mga isla sa Luzon dito sa Pilipinas. Dahil na rin sa mga lupa dito na mayaman sa mineral at mga heavy metals. Napakahusay pala ng halamang ito at mainam na makatutulong upang muling mapakinabangan ang mga kontaminadong lote o lupa matapos itong mapagminahan. Maaari itong sumipsip ng mga mineral katulad nga ng nickel sa mga lupa nitong pinagtataniman. At sa kabilang banda
ay maaari mo ring i-harvest ang mga naipon nitong nickel sa mga matured na dahon na para ka na ring nagmimina. Isang napakagandang discovery sapagkat dito lamang pala sa atin sa Pilipinas matatagpuan ang halamang ito na Rhinorrhea nicolifera o metal eating plant at sinasabing ito ay extinct na nga at malapit na ring maubos. Kaya naman kung sakali na makakita kayo nito o ng halamang ito na metal eating plant, ay inyo nga itong ingatan at alagaan dahil maaari pa nga itong maging sagot sa mga problema natin ngayon at sa hinaharap, kaugnay ng nasisira nating kalikasan. Kaya bago mo putuli ng mga halaman sa inyong bakuran, ay pag-isipan mo munang mabuti sapagkat baka isa na nga rito ang metal eating plant. Mayroon ka bang tanim o inaalagaang halamang palmera? Minsan ba ay napuna mo rin na lumalakad pala ito? Hello, what's up? Your best here. Maraming klase o uri ng halaman sa mundo. Mayroong mga halamang tumataas ng husto, halamang gumagapang katulad ng mga baging, bumibitin tulad ng ilang mga orchids at dumidikit sa mga puno kagaya ng mga moses. Subalit narinig mo na ba ang tungkol sa halamang ito na lumalakad? Hindi po ito isang malaking biro sapagkat maging noon pa man ay pinagdedebatehan na rin at pinagdidiskusyonan ang ginagawang paglakad ng halamang ito. Paglalakad na lubhang nakabibilib. Maaring mayroon ka nang tanim na palmera, halamang kapamilya ng niyog, ng salsagan at ng dates. Subalit batid mo ba na mayroon palang isang klase ng kapamilya nito na literal talagang lumalakad at nagpapabago-bago ng pwesto? Papaano nga ba ito nangyayari? Kilalanin natin ang halamang Socratea exoriza, Cassiopeia o ang the walking palm. Ang palmerang ito ay tumataas ng hanggang 25 metro at mayroong 12 sentimetrong diametrong bilog. Nagtataglay ang punong ito ng mahabang mga ugat na nakaangat sa lupa. Naani mo nga'y mga tukod nito upang makatayo. Kadalasang tumutubo ang mga walking palm sa mga tropical at rainforest sa Central at South America. Ang mga mahaba nitong ugat na animoy nagsisilbi nitong mga binti ang dahilan ng patuloy nitong pagbabago-bago ng posisyon at paglalakad sa kakahuyan. Maraming mga sayantipiko ang nagsasagawa ng pananaliksik at pag-aaral sa punong ito dahil talagang ang punong ito ay lumilipat ng pwesto. Noong 1980, ayon sa pag-aaral ng isang scientist na si John Bodley, ang punong ito raw ay lumalakad at lumalayo sa dati nitong pwesto kapag hindi na ito sasapat sa espasyong dati nitong kinalalagyan. Ang mga bago nitong ugat ay sisibol sa kabilang bahagi at sa kabila naman ay unti-unti nang matutunaw at mabubulok. Pinaniniwalaan rin na naglalakad ang palmerang ito patungo sa lugar na mayroong magandang sikat ng araw. Ang mga mahaba nitong ugat na kukonti lamang ang nakabaon sa lupa ang isa sa mga rason upang madali para sa halaman at sa punong ito ang magpalipat-lipat ng pwesto. Nakapasok ka na ba sa mga masukal na kagubatan at napuna mo rin ito? O baka naman, ang lumilipat ng pwesto ay ang palmera ng inaalagaan mo. Hindi ba't nakamamangha ang mga natatanging halaman at puno sa ating kapaligiran? Isang uri ng damo
na maaaring hindi mo nga pinapansin? Napakarami palang tinataglay ng kapangyarihan at bisa. Isa nga rito, ang pagiging nitong mabisang pang-akit o panggayuma. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang kakaibang mga kakayahan, gamit at katangian ng halamang ito na kung tawagin nga ay bagukbok. Bakit nga kaya ito gumagalaw? Nakakita ka na ba ng damo? Marahil ay oo. Ang damo na kung tawagin ay bagukbok. Ano nga ba ang damong ito? Ang halamang damo na tinatawag na bagukbok ay kilala rin sa katawagang bulo perindu o kangaroo grass sa Ingles. Pinaniniwalaang ang damong ito raw ay sadyang mahiwaga, sapagkat ito ay nagtataglay ng kakaibang dahon o hibla ng dahon o bulaklak nito na gumagalaw. Binansagan din itong ugat ng pag-ibig o ugat ng pagnanais. Ito ay sapagkat ang dahong ito na 6 ugat ang laki ay natural na mataas ang kapangyarihang maging pang-akit, pangsuyo, panghalina at pampaamo. Sa katunayan nga na sa tuwing pagdidikitin ang dalawang hibla nito ay magbubuhol ito at pumupulupot sa isa't isa. Kung sakali naman na ito ay mausukan o mabasa ng anumang klase ng tubig, ito ay magsasayaw o patuloy naggagalaw. Nakamamangha ang hibla ng halamang ito. Kaya naman bago natin isa-isahin ang mga mahihiwagang gamit nito, alam nyo ba na sa bansang Australia, lalo na nga sa mga kabundukan nito, ang damong bagukbok pala ay kinakain rin bilang substitute sa bigas. Ginigiling nila ito at ginagawang harina upang makagawa ng tinapay at iba pang pagkain. Ang bagukbok na ito ay isinasangkap nga sa paggawa ng mga love potion, love spell at panggayuma na aprobadong mabisa na maaaring sangkapan ng iba pang mga herbal at mga mahiwagang damo. Subalit kahit ang bagukbok mismo ay maaari mo nang ibabad sa lana o sa langis ng niyog o olive oil, at ang langis na ito ay magagamit mong panggayuma. Sinasabi na sa sandaling ikaw ay magpahid o maglagay ng lanang pinagbabara ng hibla ng halamang bagukbok, ay marami na ang mga kalalakihang maaakit sa iyo at magiging maapil ka na sa kanila, vice versa. At animoy sabik sila sa iyo at ayaw kang ngang mawaglit kahit sa kanilang paningin. Sa tulong rin ng langis na ito, magiging aktibo ka sa lahat ng mga bagay. Tataas ang iyong confidence sa sarili at hindi ka makakalimutan agad-agad ng sinumang iyong makahalubilo. Sa bansang Indonesia nga, ang langis na sinangkapan ng bagukbok at iba pang mga love charm na halaman buhat sa kalikasan ay pinaniniwalaang siyang pinaka-effective na panggayuma sa lahat. Subalit hindi rin lamang sa pag-ibig o karisma maaaring magamit ang hibla ng halamang bagukbok. Maaari mo rin itong gamitin sa iyong negosyo kung a-attend ka ng mga party, sa mga business deals at mga social gatherings, sapagkat aangat ka sa iba at matutulungan ka ng karisma nito upang makuha mo ang atensyon ng karamihan. Kung ikaw naman ay may asawa at maaaring nanlalamig na nga si Mr. sa iyo, sa tulong ng halamang ito ay hindi natitingin pa sa iba ang iyong asawa. Napakaraming gamit ng panggayumang ito buhat sa halamang bagukbok, gaya ng mga sumusunod. Mabisang panghalina, nagbibigay ng matinding atraksyon sa iyong opposite na kasarian, nakadaragdag din ng pogi points o karisma. Hindi ka agad-agad makakalimutan ng iyong mga nakasalamuha. Malakas ang iyong dating. Hahangaan ka ng marami. Madali mong mapapa-oo ang iyong kausap. Mapapalambot mo rin ang damdamin ng iyong kaharap
at marami pang iba. Marami na nga ang nagpatunay ng bisa ng damong ito o ng hibla o dahong animoy ugat ng bagukbok. Kaya naman, marami na rin ang gumagawa at nagbebenta ng mga fake nito. Kaya sana ay huwag tayong agad-agad magtiwala at suriin muna bago natin bilhin. Lalo na nga kung kailangan mo nito. Hindi masama ang maniwala sa mga bisa ng pangakit o panggayuma. Subalit, palagi pa rin nating tatandaan, iba pa rin ang nadaraan sa natural. Manalig lamang tayo sa Diyos at matutupad rin ang ating mga hiling sa buhay sa tamang panahon. Sana ay may bago na naman tayong natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.